A Day in My Life here in the countryside of China, Ziyang Sichuan. Hello sa inyo! As usual, malamig pa rin yung panahon kaya mahirap pa din bumangon pero sila mama, consistent yung gising nila. At eto nga paggising namin, busy na naman sa gawain. Lilinisan at tinatanggalan niya ng mga putik itong green mustard kasi gagawin niya itong pickles. Bandang 10:30, meron pa akong online class, ayan po at nag-aaral pa ako ng Mandarin. Sila nga yung kasamahan ko dito sa group class at nakakatuwa naman dahil nag-e-enjoy ako sa klase na to. Sila nga din pala yung naging classmate ko last year kaso natigil lang kasi naging busy na yung bawat isa. Lumabas ako pagkatapos ng class ko at naramdaman ko na naman yung sobrang lamig ng paligid, ayun pala bumaba na naman yung temperatura. Kaya eto, gumawa na naman kami ng bonfire at syempre nag-ihaw na din kami ng patatas. At eto na naman nga yung magsisilbi naming tanghalian. Walang kasawaan sa patatas, actually mas nagsasawa pa nga akong kainin yung kamote compare dito sa patatas. At hindi mawawala itong aming masarap na sausawan. Kung ako nga ay nakakaisang piraso lang sa patatas, yung asawa ko ay 3 hanggang 4 na patatas talaga yung nakakain nito. Matakaw siya pero hindi talaga siya nataba. Ulam ko na nga din yung dugo na may kasamang pickled vegetables kasi ewan ko ba nasasarapan ako sa luto na to kahit patsamba lang naman. At sa mga nagtatanong pala dyan sa parang ugat dyan sa sausawa namin, yan po ay fishman. Medicinal plant po yan na nakakatulong po to aid in digestion and inflammation. Yung iba nga nakikita kong ginagawa nila itong shake, iniinom pagkagising sa umaga. Habang kumakain nga kami, merong dumaang mga ngalakal kaya napahinto yung kain namin at nagbenta muna kami ng mga kalakal na naipon dito sa bahay. So si Papa binenta yung mga karton na naipon niya, si Mama naman binenta yung 2 bike na sira-sira na. Kung maalala niyo yung bike ni Icha noon, yan yung binenta ni Mama kasi hindi na talaga kayang remedyohan. Pero alam niyo ba, mas mahal pa yung kilo ng karton dito compare sa mga bakal at plastic. Ibebenta nga sana ni Mama yung dispenser kaso mura yung bayad kaya binalik na lang niya ito. At eto na pala yung mga pagkaing inihanda ni Mama para kay Taje. Merong manok, smoked meat at sausage. Niready na nga niya ito at ipapadala na niya papunta ng Hangzhou. Hindi na ako sumama dun sa courier service na papadalhan niya dahil marami akong gagawin kaya si Icha na lang yung sumama sa kanya. Pagkabalik ni Mama dito sa bahay, inasikaso niya ulit itong green mustard. Baka magtaka kayo bakit green mustard yung tawag ko dito. Para kasi itong kohlrabi, para siyang pinakaugat ng green mustard. Basta yun yung nakita ko nung sinearch ko ito, green mustard ang tawag sa kanya. Tapos ni Mama ikat into strips lahat, eto nilagyan niya ito ng asin. Brand niya daw ito sa asin ng mga 1 araw lang para matanggal yung pait at tubig nito. Pagkatapos nga ni Mama dun sa gagawin niyang pickle, eto na naman nga yung inasikaso niya at eto po ay isa sa magiging handa namin sa Chinese New Year. Eto yung tinatawag na Tan Bao Yan at makikita niyo yung finished product sa dulo ng video nito. Pinaka main ingredients ay kaninang baboy tapos nilagyan ng onion leeks at merong ginger. Lagay nga din si Mama ng oyster sauce, Sichuan peppercorn, naglagay din siya ng MSG, and menekos-mekos gamit yung kamay niya. Tapos naglagay din siya ng light soy sauce, and then menekos-mekos niya ulit. Naglagay din pala siya ng sweet potato starch, and mekos-mekos again. And prepare na nga rin din niya, ito yung pag-iistiman niya. Eto nga, sisimulan na ni Mama yung paghulma at paggawa ng Tan Bao Yan. Merong hulmahan si Mama, ayan nakikita nyo naman. At yung pinaka-wrapper niya ay egg po yan. Hindi ko nga lang alam kung paano niya yan ginawa. Para siyang egg omelette pero hindi siya madaling mapunit. Ayan, tapos na siya hulmahin and ibabalot na ito ni Mama. Tapos nilagyan lang ni Mama ng tinunaw na sweet potato starch para ito ay magdikit. Tipong hindi siya magbubuka kasi nga madikit. And eto na nga yung lahat na nagawa ni Mama. Tapos i-steam na ito. Sa 30 minutes lang na pag-steam at eto na yung finished product. Parang siya nilagay na parang red, hindi ko alam kung ano yan. Tapos na siyang i-steam pero hindi pa pala siya tapos. Prito si Mama ng baboy na makapal yung coating or breeding nito. And itong prito na to ang ilalagay sa ilalim ng ating Tan Bao Yan. Basta ganito na yung magiging itsura niya. Ganyan po. Ilalagay lang to sa ref tapos pagkakainin na ay i-steam na lang. So ayun lang. Thank you for watching. Bye bye!